building guys. Day of time muna at si Wailao. Dito mag-carrefour muna tayo. Carrefour. Parang SM baga. Ayan. Habang tayo ng basa tayo uuwi na sa ating tutuluyan. Napakataas na building. Hindi ko alam kung ilang floor. Malamang 60th floor. Taiwan lang sa Kalab. Taiwan, Kaohsiung City, Taiwan. Diba? Napaka ano ng mga lugar. IKEA. Ay mga IKEA furnishing. Mga nagtitinda ng mga upuan. Gala-gala muna tayo kasi medyo pahinga lang ng konti. Kasi trabaho once a month lang ang day off. So gala-gala muna tayo. Dito tayo nag-aabang sa bus terminal. Ayun, itong mga bus terminal dito wala na yung yung schedule kung anong oras darating ang bus. Sinira nung bagyo, hindi pa natapos paggawa kasi sa dami ng natumba yung mga bus route kung saan ka pupunta. Number ng mga bus nakalagay dapat dyan, kaso wala na ngayon na under construction pa yung doon sa banda. Sige, papunta na yan dito. Medyo abangan na lang natin yung bus. Memorize na lang, hahaha. Napakataas na building na yan. Building, hindi ko alam kung anong building yan. Condo unit. Kasi may mga mga mayayaman. Yung mga mayayaman dito sa Taiwan, hindi yan sila kung nagpapagawa ng bahay. Nag-rent lang yan sila sa condo. Bihira lang dito sa Taiwan yung may mga sariling bahay. Mostly rent sila kahit gaano sila kayaman. Yung mga may sariling bahay, yung mga nakatira sa medyo province. Kasi dito sa Taiwan may mga probinsya din, tulad din dyan sa Pinas. Pag sa city ka, malalaking building at condo units yung mga tinitirahan ng mga tao dito. Yung iba naman condo, yung pang mayaman. Yung iba naman na medyo tapos apartment. Yung apartment na lang, simple lang. Ganon dito sa Taiwan. Pag nasa city ka, rent lang yung ginagawa nila, hindi nila sariling bahay. Magkanong rent ng condo units dito? 25K a month. Ang condo units kasi dito, pagka naka 20 years ka nang umuupa, magiging iyo na pagdating ng 20 years. Yun ang sabi ng nagiging amo ko dati. Diba? Ang ganda, no? 20 years, 25,000 a month. Magkano yun? 20 years. Ay, sana all. Napakamahal naman masyado. At least, baga rent to own condo unit. Kumpleto na. Pagtira mo, may mga gamit na lahat. May TV, lahat may mga gamit na. Hindi, totally lahat. Yung mga, kumbaga, yung mga furniture, yung upuan, kusina, lahat, ganon, yung mga kama. Siyempre, sa iyo yung mga plato kung mga gamit, lutuan. Yung mga ginagamit pag kumakain ka. Pero yung mga, yung mga gamit sa kusina, yung kaldero, siyempre iyo yun. That's what I mean. Ahaha. Diba? Kagandahan dito sa Taiwan din kasi dito sa Taiwan walang discrimination. Hanggat kaya mong magtrabaho, tatanggapin ka. Ganon ang gobyerno ng Taiwan, ang galing. Kaya ang mga tao dito, yung mayaman lahat. Ay yung baga, lahat ng mga tao dito may pera. Kasi walang discrimination. Yung mag-a-apply ka ng trabaho kahit 60 ka na, tatanggapin ka. Tulad ng mga convenience store, 7-Eleven, Family Mart, kasi yun yung mga tindahan dito na ina-applyan ng mga yung mga overage na. Yun, hindi ko sabihin dito.
60 years old na, cashier pa ng 7-Eleven, nagsiserve pa ng mga, kasi 7-Eleven ito, nagtitinda ng mga cafe, coffee, kape, yung ganon. Ang ganda nga ng patakaran ng gobyerno dito, wala silang pinipili. Mapilay ka man o ano, may kapansanan ka, lahat tinatanggap nila sa trabaho. Basta siyempre, kung makakilos ka pa, yung ibig ko sabihin, kahit pilay ka o wala kang isang kamay, tinatanggap ka. Kaya nga, ibig sabihin ng ano, yung walang discrimination, diba? Sana ganun ang Pilipinas para umasinso naman yung ibang tao, kasi yung kadalasan high school graduate lang, hindi tinatanggap. Hinahanapan pa ng pleasing personality, diba? Tapos katulad ng ano, mga college graduate, hahanapan, mag-apply ka ng trabaho, hahanapan ka pa ng experience. College graduate ka pa nga lang eh, anong experience mo sa trabaho? Pinas lang talaga ang sakalam. Hindi, Taiwan lang talaga ang sakalam. Ang hirap dito pag gaganon. Hindi ka ano, may bus, pero hindi yan, number 70 yan. 36 ang hinihintay natin. Ang hirap ng ganon dito. Ang hirap ng ganon. Ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Kasi maraming hindi nakapag-aral, hindi nakatapos ng pag-aaral, hindi tinatanggap sa trabaho. Ultimong gagawa ng bahay, kailangan maraming biodata ang hinahanap, di ba? Kaya napakadami sa Pilipinas talaga na walang trabaho. Halos yung iba nagnanakaw na dahil kulang sa pera, halos wala nang makain. Dito sa Taiwan hindi ganon eh. Napakaganda ng gobyerno dito. Tapos dito pag na-hospital ka, lahat kumpleto. Wala kang idadaw na pera. Kung ano yung sakit mo, gagawin nila lahat yan, gagamutin ka. Tapos ang bayad niyan pagka natapos na, yung malalabas ka na. Saka konti lang din pabayaran mo kasi lahat ng mga tao dito may mga insurance. May mga card insurance. O di ba? Pag confine mo, kung anong kailangan, X-ray, MRI, lahat-lahat, mga laboratories, ginagawa yan sa'yo without down payment. Ganon dito sa Taiwan. Kaya ang mga tao dito, ang haba ng buhay kasi naaagapan ka agad. Diyan kasi sa Pilipinas, pag dalhin ka sa hospital, halos mamamatay ka na, hindi ka gagamutin kung wala kang pera kasi kailangan mo pang ipa-X-ray. Kailangan pera agad. Dito o hindi, gagamutin ka ng gagamutin hanggat sa gumaling ka. Paglabas mo saka ka na magbabayad. Pero konti, ang bill mo 50K, mababayaran mo yan, nasa 5K lang o 2 plus kasi may insurance card ka, diba? Kaya ang mga tao dito umaabot ng 100 ang edad, buhay pa. Diyan sa Pilipinas, bingo ka na pagdating ng 60 o 55. Diba ang hirap pag ganon? Ay nako, hanggang dito na lang. Okay, medyo mahaba-haba na. Bye!